I'm sorry, miss na kita. Niyapos ni Benedict si Karen. Nagkalapit ang mga mukha nila. Sabi nila, patawarin ang kapwa ng hanggang 77 beses. Parang kahit hanggang 100, kaya niya para sa nobyo. Pero kahit pag-gaano na sila katagal ni Benedict, sa estado ng binata ngayon ay tila walang kasiguraduhan at katiyakan ang kanilang relasyon. Oo, nakakatakot. Pero mas natatakot si Karen na mawala ito sa buhay niya. She lets Benedict kiss her. Sa halip na hinga nito ng eksplanasyon tungkol sa mga isyong nabalitaan niya ukol dito. Mas masarap pa rin magpasuyo kaysa makipagtalo minsan habang nagsusumigaw ang malayong tinig ng katuwiran sa utak niya. Karen! They were interrupted ng padaskol na kumatok sa pintuan ang tiyahin niyang si Nelia. Nasa landline ng kuya mo, kanina pa daw tumatawag sa cellphone mo. Apuras siya ngayon sa pag-aayos ng blouse. Pakisabi magre-return call ako. Ba't ba nakalakre? Tanong ng tiyahin. Nagmamadali nang dinaluhan ni Karen ang pinto. Gaya na nga ng inaasahan niya, pumormal ang anyo ng tiyahin nang mapagtantong naroon pa rin si Benedict. Buhat pa kaninang ihatid sila nito ni Frances sa bahay. Hindi naman lingid sa kanila ang pagtabang ng kalooban ni Ating sa kanyang nobyo, buhat nang mabalitaan nito ang tungkol sa ugali ni Benedict. Buti hindi sensitive ang binata. Humingi na lang siya ng pasensya kay Benedict para dito. Nagpasalamat siyang muli sa pag-aasiste ng nobyo sa kanila, saka nahinatid ito sa tarangkahan. Kung hindi lang siya interesado sa mga pag-uusapan nila ng kanyang kuya, she wished she could have spent some more time with her man. You told me about this certain woman before na nakilala mo sa isang charity convention, pero hindi mo nabanggit na may anak na pala siya. Singhal ni Karen sa kanyang kuya sa cellphone nang makapasok na siya sa kanyang silid. You don't seem to be interested naman sa tuwing maikukwento ko siya sa'yo noon. Depensa ng kanyang kapatid. Aktibo sa pag-i-sponsor ng mga out-of-school youth ang opisina ni Achilles noon, kaya daw naimbitahan ito sa naturang convention. Habang itong si special someone na ang pangalan ay Amalia, volunteer sa isang LGU mula sa Cordillera. Dahil hindi mo pa inaamin sa akin noon na siya nga ang lover mo. Kaibigan lang ang pakilala mo. How will I be interested? Hindi naman talaga galit si Karen sa kapatid eh. Kunwari lang ang hinampo niya. Ang totoo, masaya pa nga siya para dito. At nakikisimpatya din para kay Amalia. Lalo na nang malamang nako-confine ito sa ICU ng isang malaking ospital sa Quezon City. Dahil daw di umano sa tinamong puncture sa baga. 19 years silang nagsama ni Robert. Hindi valid ang kanilang kasal. 16 lang si Amalia nang ipakasal nung amain niyang may utang doon. Pero nag-file ng declaration of nullity ang nanay-nanayan niya bago pa siya nag-18. Nanay-nanayan? Balik tanong ni Karen. Amalia is an adopted child. Kaya lang, nagdadalang tao na si Amalia noon. So, pinili na lang niyang manatili kasama ni Robert sa kanilang marriage alang-alang dun sa bata, ani Achilles. So practically ay naging kabit nga ang kanyang kuya. Saglit na natahimik si Karen. Hindi ka ba sasablay sa asawa niya, kuya? I am contemplating some legal actions to avoid anything to do with him. Lalong nakadama si Karen ng pag-aalala sa kapatid sa puntong iyon. Achilles even sounded like his ego was triggered nang banggitin ang tungkol sa ama ni Frances. May hint of insecurity. Hindi iyon likas na ugali ng kanyang kapatid. But she perfectly understands her brother. In love eh. Tinamaan ng magaling. How young is Frances? Usisa ni Karen. He is 19. 19? Well, he doesn't look like his age. Kamukha niya si Amalia sa totoo lang. Really? She must be beautiful then. She is. Sang-ayon ni Achilles. Hindi ko nga malaman kung anong masamang hangin ang pumasok sa utak ng asawa niya para pagtangkaan ang mga buhay nila. Kuya, why do I have this feeling about Frances? Siwalat ng damdamin niya sa kapatid. Kahit na nagkaroon ng konting diskusyon sa pagitan nila ng binatilyo kanina bago ito napapayag na sumama sa Sibol, maging ang pakikialam ng mga pulis sa nangyari ay naging issue din dito. Siya ang nasunod, pwede ba namang hindi? Kaya siguro, aloof ang pakikitungo nito sa kanya while on their way to San Miguel. Mas magaan pa rin ang loob ni Karen dito kaysa naiinis. Mabubuting taong silang mag-ina. Ikaw na munang bahala sa kanya, bili ni Achilles.
Don't worry kuya, I'll make him behave and act nicely. Sagot naman ni Karen, stressing out her last phrase. Alam ni Achilles na marahil ay batid na ni Karen ang malamig na pakikitungo ni Frances sa iba. Tinawanan na lang ng kanyang kuya ang dominante niyang pag-uugali. Samantala, sa tahanan ng mga Beltran sa Baguio, panatag na si Philbert at ang among si Dave nang malamang may pansamantalang makakasama si Frances sa katauhan ng kapatid ni Achilles. Bagamat ikinabahala nila nung una ang nabalitaang pananakot ng tauhan ni Robert na si Rigor sa Binatilyo. 9 million kada harvest doon sa 3 hectare na marijuana. Di ko ho alam magkano ang kay sir doon. Pero tingin niya, niloloko siya ng mga kasama sa hatian. Umalingaw-ngaw sa malaking kusina ng amo niya ang boses ni Philbert. Kahit na nakikipag-usap pa sa cellphone ay sinalinan na niya ng kanin ng plato. Napatunayan naman ba ni Frances ang hinala ni kuya? Si Dave, ang nakababata at kaisa-isang kapatid ni Robert Beltran at tiyuhin ni Frances ang nasa kabilang linya. Marami daw commitment itong Ginoo sa araw-araw. Ang alam ni Philbert ay may business itong may kinalaman sa fabric sa Italy. Pero matyaga pa rin tumatawag-tawag para makibalita tungkol sa pamangkin. Wala naman hong sinabi kahit nung tiningnan ni Frances ang database. Sagot pa rin ni Philbert. Hindi naman ho kasi nagsasabi yung si sir kung niloloko nga ba siya. Tinutukoy nito si Robert. O kung talagang may discrepancy o interesado lang siya na alamin ang internal operation ng sindikatong sinalihan niya. Si Philbert ay dating tauhan ni Robert. Siya ang family driver nila. Subalit lumipat sa kapatid nitong si Dave nang paalisin ni Robert sa kanila. May iba pa ba siyang ipinagawa kay Frances maliban doon sa makakuha ng access sa files ng mga kasama niya? Tanong muli ni Dave. Minsan iniisip din ni Philbert, marahil ay dahil walang anak ang mag-asawang Dave at Felicia kaya ganun na lang ang concern ng mga ito kay Frances. Besides, may nabanggit itong aampunin sana yung naging anak ni Robert sa labas noong araw. Kaso'y hindi na nga kinilalay, tinago pa ng matandang Robert. Hanggang sa mabalitaan daw nila Sir Dave mula dito, napatay na yaong bata. Napakatigas talaga ng puso ng dating amo niya. Maliban ho sa pag-intercept ng impormasyon, kaya ding kontrolin at ibahin ng program ang mga datos na nakasave na sa computer ng iba. Remote access ang dinig kong tawag ni Frances doon. Paliwanag ni Philbert. Dinig din niya ang bahagyang pagngiti ng Ginoong kanya na ngayong pinagsisilbihan mula sa kabilang linya. His father must be so thrilled about that. Mabilis siyang sumubo muli ng ulam at kanin. Ayaw na nga hong pakawalan ng anak bigla. Sang-ayon niya sa Ginoo. Tumatawa pa rin ang Ginoo sa kabila. He is pleased to know that his nephew is a genius. Sa atin muna si Frances ngayon. Subaybayan mo yung si Rigor. Make sure di nila mababawi doon kay Achilles. Iyon na nga ang tinatrabaho ni Philbert ngayon. Samantala, sa bahay nila Karen, inusisa ni Aling Nelia si Frances habang dinudulutan ito ng almusal. Maiba ako ato, pumapasok ka pa ba? Hindi na ho, sagot niya. He is about to graduate if the circumstances just allowed him to. Ang totoo, ayaw sana niyang malaman ng Ale na hindi normal ang buhay niya gaya ng ibang kabataan. Ay bakit? Sayang. Si Margo sa susunod na taon matatapos na sana. Nga lang, nagsasummer iyon ngayon. Pumapasok kahit bakasyon. Mabababa kasi ang mga grado. Kaya palagi silang nagkakapang-abot ni Karen Dugtong pa ng matanda. Buti, sunod-sunod ang kwento ng Ale. Di na tuloy niya kailangang sumagot. Tinutukoy nito yung dalagitang kasamahan nila sa bahay na iyon. Pinsan daw ng magkapatid na Achilles at Karen. Agad siyang in-approach nito pagdating nila kahapon. Cute ang dalagita at palakaibigan. Asan ho yung pamilya ni Margo? Sa kung anong dahilan ay mas napukaw ang pansin niya sa dalagita. Idinilay ang tangkang pagsubo muli. OFW ang mami niya. Ang daddy na may pumapasok sa Maynila. Dito siya pinagkatiwala nung ama magdadalawang taon na. Madisiplina kasi ang magkapatid. Ang problema ay wala namang kinikilala yung batang yun Takot kay Achilles, kay Karen kapag kaharap lang. Masyado kasing malambot yung isa pagdating dyan sa bata na yan. Umiiling-iling ang Ale. Maagang umalis nga ang kapatid ni Achilles. Natanaw niya mula sa bintana kanina. Mabuti at hindi na niya kakailanganing magpaalam pa ngayon dito. Mas lumalalim ang pagkakakilala niya kay Achilles
habang inoobserbahan niya ang lugar na iyon, pati ang mga tao roon. Tahimik, nakapalibot sila sa bukid. Halos nasa paanan yata sila ng mga kabundukan. Mukhang slow pace ang takbo ng buhay, pero maagang nagsisimula. Maaga pa lang ay nauulinigan niya ng nagbubukas-sara ang lumang gate. Kulang yata sa langis, maingay. Gising na ang mga tao. Mula doon ay abot tanaw ang bahagi ng sala. Antigong karamihan ng furnitures, pati kombinasyon ng kulay ng sofa at kurtina. Pink na pastel at gold. 90s na 90s ang dating. Buhay pa ho ba ang mga magulang nila? Tanong niya sabay uminom na ng tubig. Isinantabi na muna ang almusal. Wala siyang gaanong alam sa pagkatao ni Achilles. Dahil siguro sa wala silang ibang makapitan ni Amalia kaya nagawa niya na agad na magtiwala dito. O maaari ding magaan lang talagang loob niya sa binata at nagtiwala na lamang siya ng lubos sa damdaming iyon. Matagal na silang ulila, sagot ni Ating Nelia. Balitang-balita noon yung pang-aambush sa mga magulang nila. Kung hindi pa nabanggit ni Achilles sa'yo, dating mayor dito ng bayan namin yung ama nila. Away politika, napatay pati si Ating Charo, yung nanay nila. 23 lang si Achilles nun eh. Si Karen, wawalo lang. Kakasimula lang mag-empleyo nung isa. Buti may mga naiwang negosyo at lupain sila Ating. Kaya si Achilles ang nagtaguyod sa kanyang kapatid. Nagsundalo yang si Karen eh. 7 taon lang pinalabas din ng kuya sa kampo. Nitong Disyembre lang. Magnegosyo ka na lang business naman talaga inaral niya eh. Tuloy-tuloy na kwento ng Ale. Bagamat hindi na nagulat si Frances na dating sundalo pala si Karen. Ang totoo'y mas inakala niyang pulis ang background nito. Kakaalis lang ni Karen at ni Daday. Kay Benedict ang punta. Hinabilin ka nga sa akin. Nangalumbaba naman sa kabilang kamay ang Ale. Yun hubang pulis? Tanong ni Frances. Oo, nobyo ni Karen yun iho. Kababata nila ni Daday. Si Daday ang stay out na kasambahay sa tahanang iyon. Mabubuting tao ang mga Bulakenyo, pansin ni Frances. Marunong makisama at maasikaso. May sense of involvement kumbaga. Sana lang ay hindi hereditary sa lahi nila Karen ang pagiging makwento detalyado. Kung hindi baka manganib siya at ang ama niya sakaling magsalita itong si Karen doon sa pulis na nobyo tungkol sa naibunyag na tiyak ni Achilles sa pagkatao niya. Pagkakain ay nagsabi na siya kay Aling Nelia na bibisita siya sa ina sa Maynila. Hindi siya agad pinahintulutan ng Ale. Gusto nitong hintayin na muna niya si Karen para ito na ang maghatid sa kanya. Subalit tumanggi siya. Hindi ko na huhihintayin para hindi na ako gabihin. Habang pauwi naman ng Bulacan si Jervis ay iniisip-isip niya ang napag-usapan nila ni Achilles hanggang sa magbalik tanaw siya sa mga panahong magkasama sila ni Karen sa training. Sa drills pa lang noon, turuan na ang mga lalaking kasama niya sa pakikipagpareha sa mga babae bilang kapartner o kabady. Kesyo bumabagal daw ang mga ito sa pag-alalay sa kanila. Kaya may mga babaeng nagsettle na maging kapartner na lang o kabady ang kapwa babae nang maramdaman ng mga itong ayaw makipagpareha ng ilang lalaki sa kanila. Alam ni Jervis, perfecto ang build niya at nakakondisyon ang katawan niya kumpara sa ibang mga lalaking officer candidate. Isang dahilan para ma-attract ang ibang mga babae maging ang mga lalaking trainees na makapareho siya. Subalit, pinaubaya niya ang pagdedesisyon tungkol sa kung sino magiging kabady niya sa kanilang komandant. Ang totoo, mas pinag-uukulan niya ng isip ang 3 kilometrong nakahanda nilang takbuhin sa loob lamang ng 18 minuto. Pagkatapos niyang ikondisyon ang kanyang kaisipan at katawan, ay natagpuan ni Jervis sa kanyang tabi ang isang slim-built na babae. Meron itong maiksing buhok noon dahil yun ang requirement sa training na bumagay sa matangos nitong ilong at magandang panga kagaya ni Princess Diana. So ito ang napili nilang maging kabady niya, isa ring babae. The woman looked so consumed sa track na kilang tatakbuhin, kaya ni hindi man lang siya nilingon nito. Siya na ang unang nagsalita nang magsimula ang kanilang takbuhin. Kumusta? Aniya. Although sa takbuhin pa rin nila siya nakatingin, mabati lang itong babaeng co-trainee. I'm reserving my lungs capacity para makaabot sa 3 kilometro. Don't talk to me yet. Mataray na sagot sa kanya ng babae nang hindi man lamang siya nililingon. Mas marami kang inubos na oxygen sa sinabi mo kaysa sumagot ka. And he faster his pace. Nilampasan ito pero hindi naman humabol ang babae. Hanggang sa maya-maya, binagalan niyang muli ang takbo para masabayan ito. No talking. Tahimik silang tumatakbo pareho. After finishing the first kilometer, solido pa ang tindig niya.
Pero mukhang pahukot na ang forma ng babae sa tabi niya. She seems struggling catching her breath. Napansin niya nang mapaubo ito ng ilang beses. Mukhang hindi maganda or hindi naghanda sa kanyang pagte-training. Kulang ang physical preparation. Kaya pa? Heads up, chest out, nilingon niya ito. Of course, sagot ng babae. Pero parang gumamit na ito ng lalalabi pang lakas upang mabilisan sa pagkakataong iyon ang takbo. Sinadyang lampasan na siya. Ayaw nito nang nababati. Pero nakikita ni Jervis, bawat hakbang nito ay tila unti-unti nang nanghihina ang mga tuod at paa. Hinabol niya ito. Huwag kang yuyuko, bili niya nang pakiramdam niya ay malapit na itong mapahinto pero sinusubukan pa rin. Sinabayan na rin niya ito ng takbo para matingnan all along. Masita anytime na maisipan ng sumuko. They are entering the 2nd kilometer. Paglingon niya sa likuran ay marami ng trainees ang nalagas. Mga naglalakad na lang ang iba at malayo na ang agwat sa kanila. The only woman left in their track ay ang kabady niya, but she doesn't look good either. Nawawala na ang kulay ng mukha nito and is getting a hard time recycling the oxygen out of her lungs. Walk for a while, Ania. Come on, relax and stabilize your breathing, he coached her. Maiiwan tayo, anang babae, in between sharp and difficult breathing. Ang importante lang ay umabot tayo sa oras, Ania. We still have plenty of time. Walk if you can't run hanggang makaipon ka uli ng hangin. There's no way na aabot tayo kung maglalakad ako. And the woman started jogging instead. Natawa si Jervis. Yeah, you're doing it right. Natawa siya sa determinasyon nito. I don't want to give you a hard time. Just run your pace, anang babae. At nakakapagsungit pa. Tinawanan lang uli yun ni Jervis. He came serious and is conditioned to do things seriously. Hindi niya alam na matatapat pala siya sa supladang kapareha. Until her pale cheeks and lips are turning into blueberry nang muli niyang lingunin. Tanaw na niya sa harapan nila ang finish line at nag-aabang na ang komandant at ang mga kasama nila when the woman fainted. He immediately sees her bago pa ito sumadsad sa pavement. Miss! Patakbong lumapit sa kanila ang ilang mga kasamahan. Gets na nila. Idiretso mo ng higa, utos ng papalapit na komandante. Release her belt. Habang nakatuon ang natatarantang si Jervis sa mukha ng walang malay at maputlang babae, he untucked her white shirt ng mabilis. He needs to know if she is still breathing. Next, he grasped her belt's buckle, trying to release its hook nang hawakan ang kamay niya ng nanghihinang kamay ng babae. He couldn't believe it at first, pero pinipigilan siya nitong alisan siya ng sinturon. Makakatulong ito para makahinga ka ng maayos. Don't worry, we won't take advantage of you. Pabulong niyang winika yung huli. Darn, she's alert and fine. Ganon na lang ang tuwa na nadama ni Jervis. Napangisi si Jervis nang maalala ang pangyayaring iyon almost 8 years ago. At hindi sila nakaabot sa oras sa unang takbo nila na iyon ng kanyang kabady. Binuksan na niya ang nabiling dyaryo sa bangketa nang papaalis na sa wakas ang sinasakyang bus sa terminal. Biyaheng Bulacan. Coding siya kaya nag-commute na lang siya muna paluwas. That woman in his memory is Mortiz. Nakasabay niyang naging second lieutenant kalaunan, si Karen Mortiz, even more attractive today with the longer hair. Kakatawag lang ng kapatid nitong si Achilles, asking him for some favor, whom he became friend as well, along with her entire clan. Buhat nang ma-assign siya sa Bulacan pagkatapos ng training sa Tarlac, where coincidentally, sa probinsya ding ito nagmula ang kabady niyang si Karen. Hanggang ngayon nga tinutukso pa rin siya ng mga kabatch nila sa OCC na sinadya daw niya ang pagpapa-assign sa probinsyang iyon habang si Karen naman ay sa Bicol napunta. But nevertheless, the friendship they develop inside the training school is worthwhile and it was meant something more for Jervis. Pero taken na si Karen and sticking to her long-term boyfriend. Faithful and loyal, that's what made her more beautiful in his eyes. And he has to step back and cherish the friendship they had instead. Sabi ni Achilles, tawagan niya si Karen. Pero hihintayin na lang niyang ito ang tumawag sa kanya, which she will surely do. They need to converse about some matters tungkol doon sa binatilyong kasalukuyang nasa custody ng dalaga. Samantala, sa lakad nila Karen, siya ang may gawa ng salaysay para kay Frances na iniabot niya kay Benedict nang makarating sila sa istasyon ng pulis.
Statement iyon ukol sa insidente kahapon. Bahagi lang ng protocol para maisara na ang kaso o kung patuloy pa na iimbestigahan. Mas pinili ni Frances ang una. Sa halip na isiwalat ang katotohanan, naglagay na lamang si Karen ng claim doon na may mga kaalitan ng ama ng binatilyo at wala itong kakayahang pangalanan ang mga yun. Yun lang ang maaring pagsuspetsahan nila. Sinang-ayunan na lamang ni Karen ang gustong mangyari ni Frances na maisara na ang kaso. There can be no other suspect maliban sa papa niya. Yun ang sabi ni Kuya. Mula sa kahabaan ng DRT highway, ay nilingon ng mabilis ni Karen sa passenger seat ang nag-uusisang si Daday. Saka muling itinuon ang sarili sa pagdadrive. Pauwi na sila galing sa istasyon ng pulis. Kaya naman pala ayaw magsumbong sa pulis, balik sa kanya ni Daday. Marami raw anomalya yung tatay niya. Hindi na nila gustong makarating pa sa otoridad. Ayaw nilang sumabit yung tatay. Ani Karen. Kagaya ng si Daday ang pinakamalapit na kaibigan ni Karen. Kaya walang problema sa kanya kung isiwalat man nito ang mga bagay-bagay tungkol kay Frances. Involved siya sa marijuana cultivation, sagot ni Karen dito. Sa kwento ni Kuya, may nag-alok dun sa Robert, yung tatay ni Frances. Gagamitin daw ang lupain nila sa Kalinga. Manaka-naka siyang lumilingon kay Daday habang nagmamaneho. Tumutubo pala dito yun? Oo. Gaano kalaki ang taniman, parang sakahan? Ewan, sa bundok yun eh. Pero mukhang big time. May contact daw sila sa mga incheck. Hindi ko pa rin maintindihan bakit tatamnan ng tatay ni Frances ng peking bomba ang sariling apartment ng anak niya. Paliwanag pa rin ni Daday. Gumamit pa ng tao para magpanggap na manggagawa doon. Alam ni Karen na kagaya niya ay nakikisimpatya rin itong si Daday sa binatilyo. Tama ka. Sabihin na nating imitation lang yun. But the terror he inflicted is serious and unforgivable. Naiiling na lang na wika ni Karen. Mukha pa namang mabait yung Frances, sabi ni Daday. Siya nga? Oo, mukha ring natitipuhan ni Margo. Hindi naman siya nagtaka. Alam naman ni Karen talaga kung anong tipo ng kanyang pinsan. Aloof nga lang ang binatilyo sa kanya. Masyado yata niyang napagsungitan kahapon. Nagpatuloy si Karen. Sabi ni Kuya, psycho daw yung ama niya. This Frances grew up as a battered child. Sa loob-loob niya kaya siguro may pagkasensitive. Hindi niya yata dapat pinush masyado kahapon. She is figuring things out in her mind at the same time habang nakikipag-usap kay Daday. Buti na lang talaga, peke yung bomba. Ulit ni Daday. Alam mo yun yung irony dun eh. Para bang may ibig sabihin yung tatay niya? It is like his father tries to inculcate something that he can do it. Finish him anytime kung gugustuhin man niya. Then he'll be able to find him wherever he goes. You know, parang psychological torture. Mas worst iyon, napapalatak si Daday. Tama lang na napunta siya dito kay Manong. Alam mo, tiniyak sa akin ni Kuya na magiging ligtas sila dito. Kahit hindi sigurado ni Karen sa ngayon kung isang mabuting bagay nga iyon. Mataas ang visibility ng sundalo sa kanilang lugar. In fact, they are just a few kilometers away from the Scout Rangers Regiment. Saka, nakausap na ng kapatid niya si Jervis sa loob ng kampo tungkol kay Frances. And he can be contacted once something has occurred. I'll be doing every possible way to keep that place safe para sa ating lahat. Pero mas magiging safe pa rin sana kung magkakaroon siya ng proteksyon sa mga pulis. Yan ang problema. Ayaw niya talagang lumapit sa mga pulis. Pumalatak muli si Daday. Minsan na raw kasi silang lumapit sa mga pulis. Pagpapatuloy ni Karen. Walang nangyari sa report. Maliban pa ron, nakarating agad dun sa Robert ang pagsusumbong nila. May connection pala sa mga otoridad yung tatay niya mismo kaya kinastigo sila pagka uwi. Lahat ba ng pulis ay may kinalaman sa taong yon? Tanong ni Daday. Iyan nga ang gusto ni Kuya na gawin ko. Kumbinsihin ko siya habang nandinis sa atin. Para kay Karen, tungkulin nila hindi lang pag-ingatan physically ang mag-inang Amalia at Frances habang nasa mga poder nila, kundi pati na rin tulungang malampasan ang mga ito sa trauma na naranasan nila. Subalit hindi niya tiyak ang willingness ng binatilyo na makipagtulungan sa kanila, lalo na nang malaman mula kay ating pagdating ng bahay ang pag-alis ni Frances nang wala sila at walang pasubali. Hinintay nilang makabalik ang binatilyo. Isinantabi ni Karen ang galit at pag-aalala nung una. Kakausapin na lamang niya ito ng maayos pagdating sa bahay.
And she took the chance to check the guest room instead. Tiningnan niya ang mga kagamitan nito. Naroon pa rin naman ang damit ng binatilyo na hindi pa naiaalis sa luggage nito. Wala yatang balak talagang magtagal sa kanila. Binuksan niya ang malaking zipper ng luggage. Hindi niya ugaling mangialam ng gamit, pero may kutob siyang marami pa siyang malalaman tungkol sa kanyang kuya kung matutuklasan pa niya ang mga bagay tungkol kay Frances. Oo, hindi pa lubusang nagko-confide sa kanya ang kanyang kuya. Ramdam niya iyon. Hindi naman ganun karami ang dalang damit ng binatilyo. May ilang libro ding nakasiksik sa gilid ng mga nakatuping damit. Dinampot niya ang isa. Tungkol iyon sa programming, maging yung iba pa tungkol sa teknolohiya. May nalaglag sa mga damit na kung ano mula sa librong hawak, isang flash drive. Dinampot iyon ni Karen. Walang label ang drive. Ibanilig niya ang libro ng maingat saka dinala ang flash drive patungo sa kanyang laptop. Dumating ang gabi, hindi pa rin nakakabalik si Frances. Nagdesisyon na si Karen na tawagin na si Achilles. Doon lang niya nalaman na hindi nakarating ng Maynila ang binatilyo, gaya ng paalam nito kay Ating. Ganoon na lang ang takot ni Achilles sa posibilidad na bumalik nga ito sa Baguio para harapin ang ama, gaya ng paalam nito kahapon. Mabilis na lumulan sa sasakyan si Karen. Dala ang kanyang laptop. Paglabas niya ng highway, unti-unti niyang diniinan ang accelerator. Nilampasan ng mga tricycle na mabagal ang takbo pero nakagitna sa highway. She just can't afford on letting Frances leave just like that. What a fool is he making out of them? She cannot imagine herself reaching Baguio that night in case na wala na nga ito sa terminal. Hindi niya mapapalampas ang ginawang iyon ni Frances. He tried to deceive them all. Nataranta pa sa halip na magalit itong kanyang kuya nang malamang wala sa bahay ang binatilyo. Makakatikim sa kanya ito sa oras na magkapang-abot sila. Kahit hanggang Abra pa ang marating niya, wala siyang pakialam. Makakatikim talaga sa kanya si Frances. She automatically received a call from Jervis. Naka-hands-free ang phone niya. Jervis is asking for her location from her earplug. Seriously? Her brother notified the guy na sundan siya? Panuweba isihan na siya, aniya, and told him that she can manage. Madali namang makaunawa si Jervis. He advises her instead that she can give him a call anytime. Hindi gusto ni Benedict si Jervis. Pansin niya kahit hindi nito sabihin. But she has an absolute respect for this guy. Napangiti si Karen sa bili nito. And she said yes. But made it sure in her mind na hindi na niya kakailanganing abalahin pa ang butihing kaibigan. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Kakaahon lang niya sa malungkot at nakakatakot na Cannon Road. Nagpark muna siya sa isang 24 oras na fast food chain. Pinlano niya ang pagpunta sa tahanan ng mga Beltran doon pagkasikat mismo ng araw. Umorder siya ng black coffee, nilabas ang cellphone at noon lang nag-return call sa mga text ni Achilles. Umaatikabong sermon ang inabot niya rito habang humihigop ng kape. Hinayaan lang niya ang kanyang kuya na magsalita. Nag-aalala ito eh. Nagpunta siya doon nang wala si Jervis. May pasok kasi sa opisina ang tao kinabukasan. Hindi naman ito kailangang abalahin pa. A certain Philbert daw will take care of Frances. Nakausap na daw ito ng kanyang kuya kaya makakabalik na siya agad ng Bulacan. But she needs to know Frances' secret herself. It has a huge thing to do with her brother. May itinatago pa ito sa kanya gaya ng natuklasan niya sa flash drive nito. And she needs to verify those herself. And she will take this chance. She opened her laptop. Paubos na ang kape niya. O-order siya ng isa pa. Isinalpak niyang muli doon ang drive na nakuha sa luggage ng binatilyo. She expects to see the young man's address somewhere in there. He needs Frances' confirmation tungkol sa mga bagay na nakasave doon, which her brother seemed to have no knowledge of. O ayaw lang sabihin sa kanya. She's been employing a tactical evaluation sa kapatid buhat kanina at wala siyang mapiga. Kahit na manipis na t-shirt lang ang suot ay malakas ang loob niyang tumakbo ng Baguio. Sabihin ng totoo ang mga impormasyong nakasulat doon. Ibig sabihin, mapanganib nga para sa anak ni Amalia ang magbalik pa sa lugar na ito. She could slap him for making her brother worry this much. Umidlip siya ng ilang oras sa kotse. Pagdating ng alas 7 ay tumulak na siya sa address ng binatilyo. Nakuha niya mula sa isang school folder na nakasave sa drive ang address.
Ipinark niya ang sasakyan sa isang gasoline station na malapit sa entrance ng subdivision. She could be identified by her car's plate, lalo na't hindi pa niya kabisado kung anong klaseng tao ang dadatnan sa kanyang pupuntahan. She is protecting Achilles from that Robert kaya nagpahatid na lamang siya ng taxi. Itinali niya ang mahabang buhok, hindi pa niya tiyak ang uri ng pagkatao ni Robert Beltran. Kaya mas pinaghandaan niyang makaharap ito kaysa kay Frances. She didn't even thought she would come across with the members of the mafia in the country. Pagkalipas ng ilang minutong pag-iikot sa loob ng subdivision, ay humantong sila sa isang mataas na bahay. Bukas ang malaking gate, tamang-tama lang. Paantay ako din kuya, sabi niya sa driver. Nagmamadali daw ang driver kaya napilitan na siyang magbayad. Sira na doon ang plano niya. Mukha pa namang alanganin ang dadadaang taxi doon sa loob. Gayon pa may itinuloy pa rin niya ang pagpunta sa bukas na tarangkahan. She couldn't believe it. Gagawin niya talaga ang bagay na ito para lang makumpronta ang anak-anakan ng kanyang kuya? Dapat lang sa loob-loob niya. Hanggat maaari ay ayaw niyang maipit sa mga taong ito ang kanyang kapatid. Namangha siya nang makita sa labas ang magandang log design ng bahay, pati sa rumaragasang motorsiklo palabas. Naghanda tapilok siyang tumabi, subalit, "Hey!" Sakalang niya napagtantong si Frances ang sakay ng motor. Nalampasan na siya nito, pero napahinto. Lumingon sa kinaroroonan niya. He looks terrified after he recognized her. Siyang labas ng ilang kalalakihan mula sa malaking bahay. Seems to be the reason why he is in a hurry. Sakay, mabilis nitong utos sa kanya. Mabilis niyang dinaluhan ang motorsiklong naghihintay, umangkas sa likod nito. He revs the engine, saka walang sinayang na sandali, hinarurot ang motor palayo doon. Napakapit siya sa baywang ng binatilyo. What a startling moment. She is supposed to give him a lecture upon seeing him. Inilapit pa ng bahagya ni Karen ang sarili sa likod ng binatilyo para lang maging balanse at swabe ang pagmamaneho nito dahil syento-syento ang kanilang takbo. Tinago din ni Karen ang mukha sa likod ni Frances mula sa nakapupuwing na hangin. Sinong mga yun? Usisa niya dito. Mamaya ka na magtanong, sagot nito. So you escape us para lang bumalik at makipaghabulan dito? Sa halip na sumagot ay pinihit ni Frances minsan pa ang silinyador, dahilan para mapakapit siyang muli sa baywang nito. Gusto ko pang humaba ang buhay ko. How about you? Naiinis ng wika niya. He is making a glimpse from the side mirror. Sa halip na sagutin siya, naiintindihan ni Karen na sinisiyasat nito ang mga humahabol sa kanila. May 100 metro sigurong layo sa atin. Isang motor na lang, aniya. Ewan niya kung saan napunta ang isa. Armado ba sila? Tanong niya muli kay Frances. Mitrigor, the fake bomb maker, andito sa halip. Palabas na sila ng highway. Seriously? Nilingong muli ni Karen ang motorsiklo. Hindi siya takot ma-identify kung doon sa rigor lang. Parang kaedad lang niya ang lalaki o mas bata pa. Hindi karaniwang gunang itsura. Pamilyado na kaya ito? Kawawa naman ang mga magulang nito kung ganitong kabulastugan ang inaatupag ng taong ito sa buhay. Nagminor sa puntong iyon si Frances na sinamantala naman ni Rigor. Aabutan ka niya, paalala niya. Easy ka lang, anito. Nais mabalisan ni Karen pero mukhang alam ng binatilyo ang ginagawa. In fact, she's having that sense na hindi makaporma itong si Rigor kasi nasa public place sila. Kanina pa niya somehow inaantay na magpakita ito ng terror. Kung ito na nga ang maalamat na si Rigor, the fake bomb manufacturer. And he was barred by the local traffic enforcers. What? Hindi malaman kung matutuwa o mayayamot na lang siya sa kapalpakang sinapit ng gun. They just passed a school area. Nadali ng overspeeding ang bomb maker. Lumiko sila sa isa pang kalye. Umihip ang banayad na hangin. She sent his mild fragrance. Smelled like a grown man. Napansin niya ang matatayog na pine trees sa paligid. Bakit ka nagsinungaling kay Ateng? She was surprised by her calmness. A few thinking moments. Then, napahugot ang binatilyo ng malalim na hininga. Naramdaman kasi niyang nag-compress at nag-release ang hangin sa ribcage nito. Nakahawak pa rin pala siya sa t-shirt nito. Niluwagan niya sa puntong iyon ang pagkakakapit sa damit nito. Then tried to avoid touching his waist again. Marahan naman na ang takbo nila.
Magpapaliwanag ako. Park muna tayo. Sagot nito. Jervis is on his way. Kinulit na naman ito ng kuya ni Karen na sumunod sa kanya. Hindi lang ito makatanggi. She opened her GPS locator para hindi na kailangang mag-apuhap pa ng kaibigan pagdating ng Baguio. May datos sila ni Jervis mula pa noong trading days sa isa't isa. Isinilid ni Frances sa loob ng asul na body bag ang mga papel na hawak pagbalik ni Karen sa silid. Iyon din ang unang-unang bagay na inapuhap nito sa compartment ng motor nang mag-park sila sa likod ng isang maliit na transient na iyon. Tindahan ng kung ano-anong pampasalubong ang ibaba ng gusali. Sisiksik ka pa sa pagitan ng mga istante ng peanut brittle at lengua de gato para makarating sa hagdan paakyat sa mga paupahang silid. Frances is strategic. Tama lang kung miyembro pala ng malaking sindikato ang mga pinagtataguan nito. He told her that he has to meet Philbert, Amalia's cousin. Anong mga yan? Tanong ni Karen sa mga hawak nitong papel. Binibigyan pa rin niya ng pagkakataong magsalita ang binatilyo tungkol sa nilalaman na classified information ng drive before getting herself forward. Natuto na siya sa unang enkwentro pa lang nila. Pupwede namang maging madali ito para sa kanilang dalawa. And she even has a rushing desire to go home immediately. She would often be bothered by the thought of not going further from home mula nung magkaroon sila ng problema ni Benedict. Bahagyang hinila ni Frances ang laptop mula sa kama, like trying to conceal from her what's on the screen. Very secretive, parang mauubusan na agad ng pasensya si Karen. There are figures on the screen. Hindi naman niya maiintindihan kahit ipakita pa nito sa kanya. On the way na si Philbert, anito without looking on her face. Si Philbert ang bumalik para kuhanin ang iniwanan niyang kotse sa labasan ng subdivision kanina. Napangisi si Karen. Nais niyang kalimutan na ang pangaral sa sarili kanina tungkol kay Frances at sa mahabang pasensya. You owe me an apology, don't you think? Pinaglalaruan mo na kami. Naniningkit, hinarap siya ng binatilyo. Noon lang napansin ni Karen ang tila mahabang pilat sa may collarbone nito. Masyado mong pinag-alala si kuya. You even made Ateng felt guilty for what you did. Tinalaban ng guilt ang binatilyo doon na halata niya. Nagalit siguro siya. Pasensya na. Pumihit ito nang mapansin ng mga mata niya. Tila na asiwa nang mapansing pinagmamasdan niya ang peklat sa landas ng neckline nito. Yes, he looks sad and apologizing, but still seemed preoccupied about something. Bakit ang lakas ng loob mong bumalik dito? Akala ko bang namimiligro ka doon sa ama mo? Suppose na may mangyari nga sa'yo, who will take responsible for that? Kumibot ang mga labi ni Frances, subalit napalunok na lang sa huli. May nais sabihin, pero sa ano pa mang dahilan ay pinipigilan ang sarili. Anong binalikan mo rito? Nagsimula na siyang magusisa. Nakipagkita lang ako kay Phil, katwiran naman ang binatilyo. I won't buy that, aniya. Nahahapong inirapan lang siya ng binatilyo. Kagat ang pang-ibabang labi, abang nag-iisip. Saka baliwalang hinarap siya muli. Ayoko talagang madamay kayo. I prefer to stay away from your family. Hindi pwedeng pati kayo nag-aalala ng ganito. You're under my brother's custody, paliwanag muli ni Karen. Don't take that custody seriously. Diretsahang deklara nito. Ngunit may bahid ng pakikiusap. Talaga bang insensitive ka? Balik ni Karen. I don't give a damn with all of this. Tila nauubusan naman na ng pasensya ang binatilyong tumayo na mula sa gilid ng kama. Nagbukas ng saradong pintana. Saka sa mga nadadaang sasakyan sa labas, itinuon ng pansin. Kailangan talaga naming mag-usap ng masinsinan ni Achilles tungkol sa iyo. Ani Karen, hindi makapaniwala sa behavior nito. Go ahead, sulsul pa nito. You seem to have a governance of your own. No wonder, hindi rin alam ni Kuya ang tungkol dito. Sa puntong iyon, ay napilitan na si Frances na sipatin siyang muli at natauhan nang makilala ang maliit na device niyang hawak. His gloomy eyes vanished and dilated at once. Kahit na hindi ito nakakibo agad, ay nahalata ni Karen ang kagustuhan nitong agawin mula sa mga kamay niya ang flash drive. Bakit hindi nabanggit ng kuya ko ang tungkol dito?
Nakita niya ang takot na lumarawan sa mukha ni Frances. Saka muling itinago niya ang flash drive. Hindi rin niya alam ang tungkol sa mga nakasave dito, tama ba? Hindi na niya mapigilan ang galit sa tinig. Napalunok muli ang binatilyo. Halatang kinakabahan para sa mga impormasyong na-access niya. Dapat lang, lalo na malalaking tao sa bansa ang involved. Sana nga ay hindi ko na lang din alam ang mga bagay na nakasave diyan. Your father is a member of this local mafia? Bakit hindi ito alam ni Kuya? Dahil wala namang kinalaman si Achilles dito. Just between me and my father. Kaya ayokong manghimasok ang mga otoridad. Cause these people will gonna have to take their defenses against us kapag naghimasok ang mga pulis. Lahat ng mga nakakaalam will be silenced. And possibly, Achilles too. Kung mabubuksan ito pati sa kanya, yan ba ang gusto mo? Ngayon, pwede bang pakisoli na sa akin yan? Anito na ani mo'y madadala siya sa pakiusap. Yan ang totoong dahilan kaya ka tinutugis nung rigor, diba? Dahil meron kang alam. Katahimikan, nasukol niya na ang mga lihim nito. I feel sorry for my brother. He cared for you that much, pero hindi ka naging tapat sa kanya. Napailing na wika ni Karen, nanghihinayang para sa kapatid. I know. Halos hindi nito maisantinig iyon. Iyong mga personalidad sa presidential party list at ang state prosecutor, talagang involved sila dito? Tumango si Frances. Kontak sila ayon sa datos. Bayarin ng boss ang may control sa trend ng organisasyon, including illegal drugs and smuggling. They are in aliases, but the fact na nabuksan ni Karen ang kopya ng database, kaya niya nalaman ang tunay na identity ng mga ito. Paano kang nagkaroon ng ganitong mga impormasyon? Balik niya kay Frances. Isa lang yung kopya, replika ng kopya ng aking ama. Iyan ang dahilan kung bakit ayokong sumama sa'yo kahapon. But Achilles won't listen. Anito. Nasa po ni Karen ang noo. Hindi nakapagsalita agad. Sapat ba ang seguridad na kaya nilang ibigay? Isa lamang siyang pipitsuging former military. Kung ikukumpara sa mafia, pang-elementary ang level ng security ng mga CCTV nila. What else are those people capable of in case na sila ang tatayo para protektahan si Frances aside from planting a real bomb? I'm not planning to stay with you. Ayokong madamay kayo. Pinutol na agad ni Karen ang pagsasalita nito. No, you're staying with us. Kinailangan na niyang sagutin ito habang nasa kalagitnaan pa rin siya ng kanyang malalim na pag-iisip. Nagsalubong ang kilay doon ng binatilyo. Hinarap siya ni Karen. Kaya ka naming proteksyonan. You will stay with us. Only you have to trust me this time on and be honest with me. Hindi na nakakibo si Frances sa tinura nito. Samantala, tinimbrihan sila ni Philbert mula sa labas na nalocate na ng grupo ni Rigor ang motor na ipinark nila sa likod. Sabi na nga ba ni Karen, na wrong move sila doon. Philbert tried to alarm the security sa may lobby. Kahit na wala pa namang malinaw na intrusion, mahalaga lang na may sapat na oras sila para makaalis. Iniwan ni Frances ang laptop at body bag sa receptionist na kakilala nito. Saka nagmamadaling inutusan si Karen that she should leave the transient and go the other way. Hindi kita hahayaang makipagtaguan ngayon ng mag-isa sa mga yon, ani Karen dito. Nagmamadali si Frances na nagpunta sa balkonahe sa dulo ng common kitchen area ng transient. May hagdan na nakalawit sa ilalim niyon. Kaso'y wala naman talagang lalapagan kundi bangin. Mangungunyapit lang ang mga bumababa sa pader at kapirasong semento na nakausli mula sa drainage system ng syudad. Hindi mo naman kailangan gawin ito. Hinarap siyang muli ng binatilyo bago umakma pababa ng hagdan. Ang problema ay mahal ng kapatid ko ang mama mo at kargo de konsensya kita. Mas magagalit si kuya pag iniwan kita. Saan ang diretsyo niyan? Ani Karen sa halip. Napapalatak na lang ang binatilyo saka napailing. May papasok doon sa loob, napipilitang sagot nito. Tinutukoy nito ang bukana ng imburnal sa wall ng bangin. O kaya bababa tayo doon sa puno. Mataas, delikado. Pagpapatuloy nito sabay turo sa pader na natatakpan ng mga dahon at sanga. Sinusubukan pang sirain ang loob niya. Masuka lang baba ng sipati ni Karen.
Mga 3 palapag ang lalim sa tansya niya. Anong lulusutan natin sa baba? Tanong niyang muli rito. Taniman, ilang metro mula dyan. Kabisado mo mauna ka. Utos niya. Napipilitang sumunod na ang binatilyo. Umakma na sa hagdan. Tiningnan muna ni Karen ang kanyang Android phone. Nasa Session Road na si Jervis ayon sa tracker. Isang kalye na lang mula sa kinaroroonan nila. Matuntun kaya siya sa kasukalang iyon? Ayaw niyang umasa sa GPS locator nito. Pagkababa nila, tatawagan niyang muli ang kaibigan. Inipit niya ang cellphone sa pagitan ng pantalon at tiyan. Magkasabay nga silang bumaba ng bangin. Patawid na si Frances mula sa pader palipat sa puno. Hinantay muna siya nito bago tumawid sa sanga. Kaso'y kung di ba naman siya may katangahan, ramdam na niya na may kahinaan ng hollow block na kanyang hahakbangan, pero tinesting pa rin niya dahil sa kanyang pagmamadali. Dumulas siya hanggang sa kinaroroonan ni Frances. Agad naman siya nitong ipinangunyapit sa pader. Ginamit ang isang kamay para mayakap siya at may kapit muli sa pader. Humapdi ang isang parte ng kanyang pisngi at braso. Kinabahan siya, lalo na nang maramdamang nawawala na rin ang balanse ang binatilyo. Bumulusok na nga sila pareho pababa bago pa man niya ito nasipat. May mga halamang nakausli ang sinabitan at nahawakan niya sandali. Subalit, bumigay din kaya tuloy ang bagsak niya. Nauna nang lumagapak si Frances. Narealize niya nang saluhin sila ng isang kanal. Nauna ang kanyang mukha. Summer kaya gapaalang ang taas ng tubig. Amoy imbernal. Doon bumabagsak ang tubig na nagmumula sa mga establishmento sa taas. Mabilis siyang napatayo nang maalala si Frances. Ipinahid ang mukha sa kaliwang manggas. Kinapari niya ang flash drive sa likuran ng bulsa ng pantalon. Wala namang masakit sa kanya nang pakiramdaman ang kanyang sarili. Maliban sa nabugbog ang kanyang balakang at balikat at mahapdi din ang mga braso at pisngi. At ang puso niya, sumisikdo-sikdo pa rin. Nahulog na siya at lahat sa bangin ay wala pa rin siyang natatanggap na tawag mula kay Benedict buhat pa kahapon. Paahon na ang binatilyo mula sa kanal paglinga niya. Umiika ito. Nasaktan ka ba? Mabilis niyang tanong. Sana'y sinabi mo na balak mo palang tumalon. Naiayos sana natin ang bagsak. Sita ng binatilyo sa kanya. Nauna kang bumaba. Sinabihan mo dapat ako kung alin ang aapakan at hindi. Paliwanag naman niya. May sugat ka sa mukha. Anito, kaya pala nakatuon ang mga mata nito sa kanang pisngi niya. Nag-alangan pa ang kamay ng binatilyo na hindi malaman kung hihipuin o pupunasan niyon o magpapasintabi muna. Siya na ang humipo sa sariling pisngi. Humapdi iyon ng hawakan niya. May tumatagas na kaunting dugo. Gasgas lang, sabi niya. Mukhang malalim, he insisted. Umiling siya habang dahang-dahang pinapahid ang tumatagas na dugo mula doon. Napatingin naman siya sa paa ni Frances. Mukhang may problema doon, kahit na pinipilit nitong makatayo ng maayos. Pero kailangan nilang umusad para matakpan ng mga halamanan mula sa taas at makapagtago. Nakatingin pa rin sa mukha niya ang binatilyo nang kanya itong lingunin. Parang napahiya tuloy ito nang magkasalubong ang mga mata nila. Nagpresenta siyang akayin si Frances hanggang sa marating nila ang ilalim ng pinakamalagong puno doon. Kahit na halatang hirap at naiilang, ay pinilit na makalakad ng maayos ng binatilyo sa pamamagitan ng tulong niya. Patingin, aniya, sabay angat sa laylayan ng pantalon sa kaliwang paa nito. May maliit lang na sugat pero namumula ang malaking palibot ng bukong-bukong. Huwag lang sanang may nalinsad kang buto. Saka inilibot ni Karen ang tingin sa paligid. Naghahanap ng matibay na kahoy na pwedeng itali sa paa ng binatilyo pansamantala para hindi iyon mapuwersa. Kaya ko naman, tanggi ng binatilyo. Hindi kita kayang buhatin sakaling mapilayan ka ng tuluyan. Pabirong sagot niya dito. Saka sinimulang talian ng sarili niyang panyo ang paa ng binatilyo. Kasalanan niya kaya sila nahulog. Pansamantala lang yan. Put on all your weight sa kabila, huwag mong puwersahin, aakayin kita. Tanaw na naman niya mula doon ang hangganan ng mga puno at ang tinutukoy nitong taniman. Kahit na medyo mababa sa parting iyon ang hamog. Alam din ba nila ang lugar na ito? Paniniyak niya sa binatilyo.
Hindi ko sigurado. Let's get moving. Anito. Tumango si Karen pero parang nag-aalangan pa rin ito when she leaned on to help him again. Ano bang gusto nila? Pwede naman silang painan kaysa iiwas tayo ng iiwas. Habang naglalakad sila, akay-akay ang binatilyo. Parang hindi naman kabigatan si Frances kahit na matangkad. Kaya pala'y hindi nito sinusunod ang payo niya na huwag munang puwersahin yung namamagang paa. Ang ginawa niya'y hinapit niya ng lubusan ang tagiliran nito at hinila lalo palapit ang braso upang makaakbay ng maayos sa kanya. Wala nang nagawa si Frances but to totally depend on his half body on hers. Pareho silang nangangamoy imburnal. I'm doubting it kung gusto ka nilang patayin. Pagpapatuloy ni Karen. Sana'y tinuluyan ka na nila sa apartment pa lang ni Kuya. Is it something like this? Itong flash drive o anumang ebidensyang meron ka laban sa kanila? O baka gusto ka lang nilang tiyakin na mananahimik ka? Iyon ang kuro-kuro niya. Huy, hindi pa syalan yan. Binulyawan sila ng lalaki mula sa kung saan. Sa ibaba ng mga hilera ng mga bulaklak. May tao pala doon. Makikiraan lang ho, si Frances. Ang ganda pala dito sa loob-loob ni Karen. Nasa gitna pala sila ng plat ng mga bulaklak. Akala niya'y gulayan kanina. May bahay kubo pa sa unahan. Napapalatak ng malakas ang mama. Bawal yata dito, nag-aalalang wika niya kay Frances. Natigilan. Wala namang ibang dadaanan. Umiwas ka na lang sa mga bulaklak. Sagot nito. Iyong huli mong binanggit, iyon talaga ang gusto nilang mangyari. Pagpapatuloy ni Frances. That they wanted to make sure na mananahimik ka? Tanong niya. Oo, by staying with them. Sa kustodya ng papa. What for? Hindi makapaniwalang balik ni Karen. I have considered it, pero walang basbas ng mama. Ayaw niya. Pwede ko namang gawin ngayon. Wala naman na siyang magagawa. She is still unconscious. Pero baka mahihirapan na bago uli kami magkita. Paanong hindi na kayo magkikita? Shit! Tumama sa tuhod niya ang sariling muka nang biglang mapaupo sila ng binatilyo. Nagtago. Nakapailalim na sila sa mga halamanan. Nariyan na sila. Bulong ni Frances. Mabilis na naunawaan ni Karen. Sinipat ng marahan ng kalsada. Kausap na ng lalaking kasama nung nanita sa kanila ang grupo ni Rigor. Gapang dali. Utos niya pag kayo kumuli. Mga ugat, bato, baku-bakong lupa at kasukalan. Masakit sa siko. Kahit sa bukid nila ay hindi pa naranasang gumapang ni Karen. At saan na sila magsusuot? May liniko ang kanto ng plot si Frances. Armado ba sila? Sitsit ni Karen sa kalagitnaan ng paggapang nila. Sinabihan na kita kanina, you didn't listen. Sagot nito. Andoon kanina. Dinig nilang turo ng matandang magsasaka na nasa unahan. Shh! Bulong niya. Nasa dulo na sila ng taniman. Saka siya sinenyasan nitong tumawid patakbo sa kubo. Kasabay naman nun ang yabag ng mga tauhan ni Rigor. They spread out to find them. Mga 5 hakbang silang malalantad bago makatawid sa sawaling kubo. Papanipis na noon ang hamog. Mauna ka, utos niya kay Frances. No, you go, anito. She compressed her lips, saka mabilis na tumakbo. May burol sa kabila ng kubo. Pabalik pa rin sa kanang bahagi ng kakahuyang pinanggalingan nila. Paglingon niya ay nasa likuran na niya si Frances. Dumiretso sila pababa ng burol. Ingatan mo yung paa mo, paalala niya. Hayun, hayun sila! Narinig nilang sigaw ni Rigor. Kumarimpas na sila ng takbo. Nag-aalalang bumaling pa rin si Karen sa paa nito. Sinalubong ang akmang mapapakapit na rin sa kanyang binatilyo. Tikol takbo sila pareho. Nilampasan ng mga halaman at sanga. Magkatulong sila. Their movements are just perfectly united that they acquire that oneness at mabilis na nakarating sa isang maliit na kuweba. Sa kabila nun ay bangin. Tiyak tayong mahahanap dito sa pagitan ng paghahabol niya ng hininga. Sa baba, utos ni Frances. Ang hilig mong bumaba ng bangin ano? Balik niya dito. Sumunod ka lang. Saka ito nanguna. Here, come on. Kumapit si Karen sa nakalahad na kamay ni Frances. Nag-aalala ako sa paa mo habang umaakma sa matarik na batuhan. Mamaya mo na isipin yan. Nilingon siya ni Karen. Paminsang nahaharangan nang bumagsak nitong bangs ang isang mata. May nakatagong yungib pababa ng bangin. Pumasok sila doon hanggang bungad lang. Pabagsak na isinandal ni Karen
ang katawan sa dingding ng kuweba. Nagugulo ang isip niya sa kung anong gagawin sa sitwasyon ng binatilyong nasa poder ng kanyang kuya. Dito ka ba nagtatago tuwing nagkakating classes? She asked with sarcasm. Hindi makapaniwalang pati ang lugar na iyon ay alam ni Frances. Sinulyapan lang siya ng papaupuring binatilyo. Lumapit na si Karen nang maalala ang pilay nito. Hindi na umangal nang tiniklop niyang muli pataas ang pantalon. The temporary bandage has gotten out of place. Inayos niya, napailing. Dumilim ang mukha na makitang lumaki ang maga doon. This needs proper attention, aniya. Of course, after we've lost them out of this wilderness, sagot naman ng binatilyo. May magnum ako sa bahay, you know. I'm gonna fire them one by one. They can only tire me once, I'm telling you. Napakunot noo si Frances sa tinura niyang iyon. Hanggang sa nauwi iyon sa mahina at mapaklang tawa. Nagpatuloy si Karen. Pupunta ako sa istasyon ng pulis pagkalabas natin dito sa kakahuyan na to. No, you won't. Sumeryoso subalit malumanay ang utos nito. You're feeding me off, aniya. Walang emosyon siyang pinagmasdan nito. Ibabalik kita ng maayos at ligtas kay Achilles. Just don't do that. And you can stay out of this mess. Anito. Oo, nang kasama ka. Malalamlam ang mga matang pinagmasdan siya ni Frances. Pinag-aralan. She doesn't know what kind of dose she's taking in. I told you, you better trust me, tugtong pa ni Karen. Napalunok si Frances ng lihim. Ni hindi alam ni Karen ang mga bagay na tinatayuan niya. How can she confidently ask him to trust her? But he seemed to wanting to do so. Gusto niyang magtiwala dito, which is surprising. Gusto niyang malaman paano mag-workout ang mga bagay-bagay sa buhay niya. Kung susubukan nga niyang magtiwala sa iba. Samantala, nakatitig pa rin sa kanyang GPS locator si Jervis. May halos 1 oras na buhat nang mawalan siya ng signal kay Karen. He mused on spying her whereabouts with that tracker noon pa man. But he never did. Pwedeng narito lang sila sa malapit, ani Philbert. Panay ang linga sa flower farm ni Mang Isting. Na-recognize ni Jervis ang kotse ni Karen kaya nagkatagpo sila ni Philbert. O maaaring napalayo na din, saka isinilid na muli sa bulsa ang walang gamit na niyang GPS locator sa ngayon. Hindi na noon matutuntun si Karen. Liban na lang kung mag-activate muli sa end ng dalaga ang location services ng phone nito. Kabisado ni Frances ang lugar, hindi sila mapapano. Frances, sa loob-loob ni Jervis. Jervis has an underlying impression about the name. Saan pa kamo ang lusot nito? Tanong niya. Sinasantabi ang kaisipan tungkol sa familiarity sa pangalan ng binatilyo. 2 kalye sa kabilaan nitong kalsada, 1 barangay naman sa kabila ng makapal na mga punong yan, ani Philbert. Ilang buwan na rin nang lumipas nang huli silang magkita ni Karen. Jervis wondered how it's like seeing her again. Pero hindi sana sa ganitong sitwasyon. Na-rescue sila Karen sa pamamagitan ng tulong ng mga kaibigan ni Frances that are residing over the area, including Diane na hindi na nagabalang bumaba pa ng taxi para makipagkita kay Frances. May tampo pa rin ng dalagita mula nang nabalitaan ang tungkol sa koneksyon ni Frances sa kapatid nitong si Rigor. Naalala ni Frances nung una niyang makita si Diane. Ang sabi ni Phil, kaibiganin niya daw dapat ito. Total, interesado siyang malaman ang mga gawain ng kanyang papa. Kapatid ni Rigor ang dalagita. Sophomore HRM student sa kanilang universidad at maganda. But Diane disliked him at first. Para daw siyang may sariling mundo at walang social life. Pero nagsimula siyang sumama sa mga lakad ng barkada ng dalagita. Ayon na rin sa payo ni Phil sa kanya. Obviously, nasubo na rin siyang magpa-impress dito. Doon niya nakilala ang kaibigan ng dalaga na si Albert. Galing sa Computer Engineering Department ng kanilang universidad. They have something in common agad. Siya ay mula sa IT. Ito ang nagpasimula sa pagde-develop ng remote access na siyang dahilan kaya tinutugis ngayon ng sindikato si Frances. Binili ni Frances ang program at siya na ring tumapos nito. That qualifies him on being a geek too. Well, ayon kay Diane, tinawanan na lang niya. He didn't mind anymore. Ramdam niya na sa puntong iyon
ay nahuhulog na rin sa kanya ang kalooban ng dalagita. Napasa kanya nga ang remote access at kalaunan ay pati na rin si Dayan. They were officially in a relationship at una niyang nasubukan ang loyalty nito nang tulungan siyang makapasok sa laptop ng kapatid nitong si Rigor na nagdala naman sa kanya sa database ng sindikato. At mula sa alaalang iyon ay naalimpungatan si Frances mula sa pagkakahimbing sa pamamagitan ng isang malumanay na tinig ng isang lalaki. The timing is just right. Magkakaroon ng checkpoint sa may Kamyas at Sibul papuntang DRT this coming days. Anang binata, nakahinto ang sasakyan nila pero buhay ang makina. May kadiliman na rin sa labas. Convoy sila nung Jervis kanina. Amoy kape sa loob ng sasakyan. Break time marahil ng dalawa sa pagdadrive. Para saan yun? Tanong ni Karen sa mahina ding tinig. Namataan niya na ito sa may driver's seat bagamat naka-off ang ilaw sa loob ng sasakyan. The flashes from speedometer and car stereo are still sufficient. Nilalambat pa rin yung mga taong labas. Pagpapatuloy ni Jervis, masasala natin kahit papano yung mga papasok sa area. Matikas iyong kaibigang nilang sundalo. Mukhang maalam. Nilapatan ng first aid ang paa niya kanina habang hinihintay nilang ihatid ng kaibigan niyang receptionist ang kanyang laptop at bag. Mukha nga, baka sakali makakatulong ito kila Karen na makapag-ingat sa kabila ng sitwasyon niya. Subalit, ikinabahala ni Frances ang sumunod na itinanong nito. Yung ama niya, ano nga bang buong pangalan? A certain Robert Beltran? Sagot ni Karen. You might know him. Taga Cordillera yung nanay mo, si Aling Salud. Ngayon nag-iisip na si Frances kung ano pang mga idinisclose ni Karen dito habang natutulog siya. Hindi, sagot nito. Pasensya ka na kay Kuya Jervis, lagi kang inaabala. Ba't ba ganyan kang magsalita? Natatawa, pero mahinahon pa rin ang tinig ng binata. Lumabas ka lang ng serbisyo para na akong estranghero sa'yo. Iyon na nga nasa serbisyo ka pa rin. Kailangang inuuna mo yung trabaho mo, sagot naman ni Karen. Siya, salamat sa iyong pangaral. Walang anuman, naman ang dalaga. Napatawa uli si Jervis. Nagpaalam naman ako kay Captain kagabi pa, you got nothing to worry. Basta sinabi mo Andito pa rin naman ako, Karen, sakaling kailanganin mo. Wala namang nagbago. And Frances felt uncomfortable nang biglang naging malambing at seryoso ang tinig nito. Nagpanggap na lang uli na tulog pa rin. Magabi na nang makarating sila sa bahay ng mga Mortis. Pansamantalang gagamit ng saklay si Frances ayon sa orthopedic na dinaanan nila on the way pa uwi. Bawas lang daw siya ng kaunti sa physical activity anong doktor. 2 to 3 weeks niyang gagamitin ng mga iyon depende sa bilis ng kanyang recovery. Malas niya, ba't ngayon pa? Samantala, sa loob-loob ni Jervis, walang pag-aalinlangan nga na anak ni Robert si Frances. Ang mga mata nito, ang kutis, ang kaha ng katawan. Sa ngayon, si Jervis pa lang ang nakakapuna ng mga nakakaalangang similarities nila. Mataman niyang pinagmasdan ang binatilyo pagdating kila Karen. Di sa panaginip man ay hindi niya inakalang magkukrus pa ang landas niya sa mga Beltran. Hindi man niya aminin sa sarili, subalit magkahalong sakit at tuwa ang nadarama niya habang pabalik ng kampo ng gabing iyon. Kinabukasan, mamayang gabi daw dadaong ang barkong may dala ng kontrabando ayon sa mga impormasyong naka-encode sa database. Dry goods ang nakadeklara sa customs, tinrabaho ng isang nasuhulang broker. Pagkalabas ng pier ay sa Cavite ang diretsyo, sa isang lumang warehouse. May 2 toneladang epektos ang dami nun, bilyon ang halaga, na itimbre na sa kapo or kapitan ng mafia sa Cavite. Walang gaganaping operation ang mga otoridad laban dito. Darating ang mga soldati para sa distribution kasama doon si Rigor. Car ang area nito but for whatever reason ay bumababa ng Maynila ngayon. Kasalukuyang tinatapos ni Frances ang isang discreet email para sa hepe ng MPD. Napapanood niya sa TV ang Ginoo. Nababasa sa pahayagan. Mukhang may kredibilidad. Baka sakali.
He has to establish a reliable connections sa mga otoridad na siyang mapagpapasahan niya ng mga nakukuhang impormasyon mula sa sindikato. Gumamit siya ng alias at unofficial email account. May bug silang ginagamit para maiba ang kanyang IP address. Nagbigay siya ng impormasyon sa operasyon ng sindikato mamaya. Baka sakaling magkaroon ng bearing ang mensahe niya. Isisend na lang niya ang email nang katukin siya sa pinto. Alam niyang si Karen na yun dahil kanina pa niya naririnig ang boses nito sa may pasilyo. Sinesermon si Margo sa kabilang silid. Mukhang hindi pa nare-resolba ang problema ng dalagita sa eskwela. Baka gusto mong sumama kay daday mamaya. Papasyal siya sa bukid. Anito nang bumungad sa kanya. You don't have to stay here the whole day. Baka mainip ka. Mukhang mabait si Karen sa suot nitong puting long sleeves kahit na mukhang stiff pa rin magsalita. Gusto ko munang magpahinga, aniya. Bahagya lang ang bukas ng pinto. Sapat lang upang mailabas ang kanyang sarili. Agad namang nahinuha ni Karen. Meron itong hindi nais na ipakita sa silid. Pasimple niyang sinisipat ang loob ng guest room. Hindi tuminag ang binatilyo. Ang totoo, hindi niya malaman kung paano sisimulang maging bukas dito. Karen is still a stranger and maghapon ako sa bukid ngayon. Si Ateng lang ang kasama mo dito. Saka siya makabuluhang tinitigan. Sumunod ka kung magbago ang isip mo. Padaanan kita kay daday. Besides, I have to make sure na hindi ka aalis nang wala kaming kaalaman. Matabang na napangisi si Frances. He find it unbelievable na nais lang pala nitong gwardiyahan ang mga kilos niya. Gaya niya, wala din itong tiwala pa sa kanya. I'll go ahead, ana nito. She even has the wisdom to escape bago pa niya ito nasagot. Very cunning. Akila's sister believes in chain of command at ayaw nitong nababypass kung gagawa ng desisyon sino man ang nasa bahay na iyon. And he has to submit for the time being. To hell with that chain of command. Binalikan na ni Frances ang laptop. He has better things to do than to be that woman's petty soldier.